Nasa linya natin, Comelec Chairman George Erwin Garcia. Chairman, magandang umaga, si Joel Sueng. Good morning po. Magandang umaga po, Ma'am Weng, Sir Joel, at magandang umaga din po sa mga kababayan natin. Last day of filing ngayong araw na ito. Ano mga inaasahan po natin? Anong assessment natin dito sa mga nakalipas na araw kaugnay po ng filing po ng COCs? Sir Joel, Ma'am Weng, 127 na kandidatong senador, aspirants, at meron tayo 137 naman na mga party list organizations and political parties ang naghain ng kanilang mga kandidatura at saka Certificate of Nomination and Acceptance. Inaasahan po natin na dapat kasi yung party list ay 100. Naputol si Chairman. Naputol si Chairman? 100. Alam ko 160 something dapat yung PL eh. Hello? Yes sir, yun. Sige Go ahead, po, sir. tuloy. Opo. Sir. Opo. At meron po tayo kasing inaasahan na 160 na party list organizations na dapat ay magpa-file ng kanilang Certificates of Nomination and Acceptance. Therefore, mga 23 pa po inaasahan natin na party list organizations at political parties. Sa kandidato naman sa senador, kung meron po tayo 127, sabihin na natin magdagdag tayo ngayon ng 20 hanggang 25, more or less yan lang po naman yung inaasahan natin. Kaya lang, sa ibang parte ng ating bansa, Ma'am Weng, Sir Joel, ay sigurado pong dadagsa yung mga local candidates natin. Kaya talagang aabutin kami ng gabi. Pag-usapan na namin yan at may mga contingency tayo kung sakasakali sadyang dumagsa ng pagkarami-rami yung mga aspirants na pupunta sa mga venue ng filing natin. Pero ang pintuan magsasara ng alas 5, tama ba? Tama po, magsasarado po ito ng alas 5 pero siyempre kapag sila ay naandyan na bago mag alas 5, marapat na maparegister lang nila yung kanilang mga pangalan para sila naman ay isa-isang matawag kahit na lampas na ng alas 5 ng hapon. Pero again, ang cut-off po namin hanggang alas 5 lamang. Kaya po yung mga palitan, Sir Joel, Ma'am Weng, kung may mga gusto pang substitution, magwi-withdraw halimbawa doon sa party list, sa 10 o kaya naman yung isang kandidato gustong mag-withdraw, papalit siya ng iba, ay dapat po hanggang alas 5 lang ng hapon pwede mangyari ang bagay na yan. So wala nang substitution after 5 p.m.? Wala na po tayong substitution. Yun. Yan po yung nakalagay sa ating rules Yes. at therefore final na po lahat pagdating ng alas 5. Maliban na lang, Ma'am Weng, Sir Joel, kung namatay o na-disqualify yung Yes. mismong kandidato. Okay, kung halimbawa po bigla na lang umatras, wala na yung bakante na yun, wala na yung slot niya. Hindi na pwedeng ilipas sa Opo. iba, yun lang ang malinaw. Yes po, Ma'am Weng, pwede sila mag-withdraw pero bawal na ang palitan pagkatapos ng withdrawal. Okay, by November 30, malalaman na po natin ang kung Final sino list. yung mga nuisance Final- candidate. yun, Po, final malinis na list, po no? listahan. So 127 plus ang inaasahan nyo, meron pang mga 25. So mga 152 aspirants po sa senatorial yan. Ano ang nakikita ninyong pagtabas po ng bilang na ito? Initially Alam doon niyo sa po, nakikita nyo po ngayon. Sir Joel, Ma'am Weng, tatandaan ng lahat, meron tayong kapangyarihan na magdeklara ng tinatawag na nuisance candidates, yung mga panggulo o ang purpose lang ay lituhin yung mga kababayan natin. At gusto rin po nating emphasize, ito po gusto nating malaman ng sambayanan, hindi po kami magdi-disqualify o magka-cancel ng candidacy sa pagiging nuisance dahil lang sa kahirapan, walang pera, walang ari-arian sapagkat wala naman pong kwalifikasyon na nakalagay sa ating saligang batas o umiiral na batas base sa bagay na yan. Pwede kami magdeklara na nuisance sapagkat yung tinatawag na making a mockery of the electoral process, yung parang ginagawang biru-biruan lang o yung 15 minutes of fame o yung mga minsan ang purpose lang ay magkaroon ng matilabsikan ng cameraman lang o kaya talaga makikita naman natin hindi seryoso yung pagkandidato. So yan po pwede namin ideklara na nuisance candidate. At yan po ay hindi lamang para sa national positions, kahit po sa local positions ay madami pong ganyan. Subalit mamarapatin po sana ng iba nating kababayan na kung sa palagay nila ay panggulo o kaya ay pang-istorbo lamang sa ating listahan, maganda po may makapag-file din ng mga petition to declare nuisance yung mga kandidatong yan. Yan yung sa, Joel, yan yung sa mga individual na kandidato or aspirante. Paano po sa party list, Chairman? Paano ang pagtasa ninyo kung sino dyan ang karapat dapat tumakbo o hindi pagdating po sa eleksyon? Pagka po sa party list, pwede po kasi magkaroon ng mga cancellation ng kanilang registration, lalo na kung may mga nag-file na petition, at pwede rin po natin tingnan yung mga nominees po na final po nila. Ang problem po talaga lang namin, siyempre po, Sir Joel, Ma'am Weng, yung decision po ng Korte Suprema, sabi po doon sa isang kaso, ay hindi naman kinakailangan talagang kabilang daw sa mismong sektor na nire-representa niya. Ang importante daw, merong proven advocacy doon Yes. sa mismong sektor na yan po, Ma'am Weng,
Sir Joel, aaminin ko napakabigat at napakahirap niyan Yes. sapagkat ibig sabihin, kung ang nire-representa yung mga magsasaka kahit super bilyonaryo, kahit wala namang, hindi naman talaga siya magsasaka o mangingisda o kabilang sa urban poor na tinatawag, pwede po magrepresenta basta may proven advocacy. Yan po kasi ang latest na desisyon ng Korte Suprema sa bagay na yan. So, ibig sabihin, talagang makakaligtas yung iba na sa ating palagay, hindi naman miyembro ng sektor na yan. Paano po natin tatasahin, Chairman, yung proven advocacy? Ano ang kailangang ipakitang patunay ng isang nominado para sabihin karapat-dapat siyang Pero nominado? Weng, alam ko, Hindi ba parang masyadong loose yun? parang na, Proven advocacy pagka lang. binigyan ka na ng accreditation na maging party list, parang wala ng discretional function dyan ng COMELEC. Ganun Kasi po ba yun? Unless sila ang magwi-withdraw mismo. O kasi- Tama ba yun, Chairman? Ay, hindi po, Sir Joel. Opo. Kinakailangan pa rin, naandyan pa rin yung aming kapangyarihan na salain yung mga nominado. At kaya nga po, kinakailangan i-publish namin yan yung lahat ng mga names ng mga party list nominees sa ating pong website na gagawin po natin yan upang alam ng sambayanan. Hindi naman talaga, wala naman itong proven advocacy. Kilala ko to Kahit kailan, hindi naman to naging pro-magsasakay. Hindi naman to naging pro-women o pro-youth. So therefore, pwede sila mag-file o pwede nila i-call yung attention namin sapagkat, Sir Joel Mamweng, kung 160 yan times 10, di halos po yan 1,000 o 1,600 na mga nominees yan lahat. So dapat po mabigyan din kami ng kaalaman sino ba itong mga nominees na to. Hindi naman po namin siyempre kakilala yung mga nominees individually na yan na nagpapile sa atin and kakailanganin namin ang tulong ng lahat, organisasyon man o individual na mga mamamayan para po makapag-file o ma-question yung kwalifikasyon ng nominee. Yun nga po yung tanong ko kanina, Joel, Chairman, balikan ko lang. Paano po natin masasabi, ano ba yung pamantayan para sabihing qualified ang isang party list organization to run? Kasi hindi naman tao ang tumatakbo sa party list, di ba? Ang organisasyon ang tumatakbo at ibinoboto. Pero ano po ang pamantayan ng COMELEC para sabihin karapat-dapat ito, qualified sila to run and to represent particular group? Ma'am Weng, napaka-loose nung tinatawag na, sabi niyo kanina napaka-loose talaga nung tinatawag na proven advocacy. May isang dangkal na papel ang pinapakita sa amin na siya ay sadyang pinaglalaban yung mismong mga karapatan ng isang sektor, isang grupo, o kaya naman siya ay mismong nagbibigay ng pondo sa isang grupo na talaga. So yung po ay napakadaming pwedeng maging basihan, and therefore pumapasok po sa amin yung diskresyon kung paano namin sasabihin na yan ay may proven advocacy. For example, meron dyan po sinabi sila ay nagmamahal sa mga nagtitinda, halimbawa, pero hindi naman pala sila mismo nagtitinda o yung mga tindera ng mga sari-sari store, halimbawa. So, ibig sabihin, titingnan namin, paano mo masabi ikaw ay may advokasya dyan? Hindi naman sapat na bumibili ka lang sa tindahan na yan at para sabihin na may advokasya ka. So, yung kabuuan po ng naging kilos niya at aksyon patungkol sa sektor na yon ang pagbabasihan natin. At siyempre, may problem pa rin po tayo, Mamueng, Sir Joel. Doon sa desisyon ng Supreme Court sa atong paglaom versus COMELEC, sinabi ng Korte Suprema din po na pwede rin ang political party na maging party list group na ganun. magpa-participate sa party list. So, pwede po. wait, And therefore, pwede po silang merong hiwalay na kandidato na individual sa bawat positions, tapos pwede silang tumatakbo as party list? ang isang political party po, Mamueng, na duly accredited as a political party ay pwede mag-file ng separate na petisyon para mag-file ng bilang isang political party. Meron po dyan, natatandaan natin isang araw lang, Naku. nag-file yung isang kilalang-kilala na dating senadora na kung saan ang kanyang nire-representa ay isang sectoral wing ng political party. Sectoral wing ng political party. Ibig sabihin, yung political party mismo ay may sariling sectoral wing at nakapag-file sila ng petition, kompleto ang dokumento, and therefore accredited. Ibig sabihin po, kahit na isang political party ay pwedeng magpatakbo, sabi ng Korte Suprema, sa ibang posisyon. Mayor, governor, sangguniang bayan, sangguniang panlalawigan, basta hindi sila pwede magpatakbo sa posisyon ng congressman. Sapagkat, ibig sabihin na waive na yung pagpapatakbo sa posisyon ng congressman sa pagpapatakbo naman doon sa mismong party list. Ibig sabihin yung legislative district congressman, yun ang hindi nila pwedeng patakbuhan Yes, kung po, magpapatakbo hindi nila sila ng pwedeng party patakbuhan. list. O kasi pareho sa House Tama of po, Ma'am Representative yun. Okay. Kaya lang, hindi ba parang, ang laki na nga po ng problema natin sa nepotism, sa issue ng political dynasty. Pinalawak pa natin ang pwedeng takbuhan ng isang political party. Lahat kanila na, Kaya Chairman. lang, ano na to Supreme Court decision Yun na na to nga di ba?
So parang unloose Ako naman po- ang politika natin, Joel. Totoo yan. Ako po, Ma'am Weng, sobra po ako naniniwala sa inyong sinabi na yan at sinusuportahan ko, sinususugan ko po yan. Kaya nga po talagang patuloy yung ating napakahabang panawagan na sana ngayon magkaroon na ng pagbabago sa ating party list law. Yung party list law po natin, 1998 pa, Ma'am Weng, Sir Joel, wala pa kahit isang seksyon o isang provision man lang ang nagbago dyan. At therefore po, napipilitan yung ating kataas-taasang hukuman na magkaroon ng mga interpretasyon na maaari sa palagay natin na wala doon sa provision ng batas sapagkat yun lang yung mismong palagay ng Korte Suprema ay intention ng gumawa ng batas na yan. And to a certain extent, dati sinasabi merong judicial legislation na nangyayari. Pero wala naman po magawa rin ng kataas-taasang hukuman sapagkat ito po yung provision lang ng batas na meron tayo. At kami rin, hanggang ngayon, 1998 na party list law, yun po yung aming pinagtsatsagaan na ipatupad din. Alam nyo, Chairman, parang wish ko lang yan kasi yung hihilingin nating lugar kung saan dapat amyendahan itong batas, nakikinabang dito. Yan na nga eh. So, Actually, fallback ng mga datihan ng politiko na nakaposisyon Etong party sa legislative district, yung party list law. kaya nga, so Diba? mukhang malabo po na Opo. maamyendahan po itong batas na ito. Yan yung sinasabi nila na siyempre ang mga nasa likod talaga, yung mga dambuhala rin ng mga partido o kaya dambuhala ng mga politiko. 63 po ang ating party list groups and party list organizations na pwede makapasok dyan po sa House of Representatives sapagkat dyan po yung 20%. Kaya po kung napansin niyo po, Ma'am Weng, Sir Joel, ginawa na lang po namin ng paraan, in-exercise namin yung kapangyarihan namin sa paglilimita ng bilang ng pwede mag-participate. Out of the 200 na nag-apply sa ating na nag-file ang petition upang ma-accredit, 42 lang po, pinakamababa sa kasaysayan natin na na-accredit na party list organizations and groups. At kaya lang po, meron tayong existing na na-accredit matagal na, mga 117, 118 na party list, kaya 160 po lahat ang mapapayagan na mag-participate sa ating pong party list election. Ito, Chairman, gabayan nyo nga ho kami. Siguro magandang malaman din ng ating mga kababayan ito. No? Bago po makapaghain ng COC ang isang party list group, ibig sabihin, binigyan na ng accreditation niya ng COMELEC na maging party list. Tama ho ba, Chairman? Tama po, Sir Joel Mamueng, at pagkatapos mabigyan ng accreditation, meron sila sarili dapat na proseso kung paano pipiliin yung mga nominado nila. Ibig sabihin, dapat nakalagay sa mismong constitution and bylaws nila yung pagpili mismo ng mga nominees. Kaya po sabi ko nga, hindi naman porket ito yung sinabit nila, ay final yung listahan na yan kasi pwede namin pakialaman sapagkat pwede namin tingnan yung bang paglalagay nyo dyan ay nakapase sa inyong proseso. O kaya naman may ibang tao na magke-question, teka muna, paano napili si ganito? Kahit kailan naman hindi yan naging miyembro ng party list group na ito, bakit bigla na lang lumabas ang pangalan niya. So may mga ganun pa po tayong proseso after nitong filing ng certificates of candidacy. So Palagay ko, lumalabas, Joel, na once given an accreditation by the COMELEC, so pwede na mag-file Pwede na ng sila CONCAN. mag-file, oo. Pero ang nagiging paraan na lang po ng pagsala ng COMELEC dito sa party list pagdating para sa election ay yung membership o yung nominees. Opo, ganun po talaga, Ma'am Weng. At, Hindi na yung again, legitimacy ng organisasyon kasi pumasa na yun sa COMELEC. Opo, pero Yun. Ma'am Weng, kahit sabihin na natin na technically dapat hindi na pwede ma-question yung mga party list na na-accredit namin, ang katotohanan pwede pa po na anytime may mag-file ang petition to disaccredit o tanggalan ng accreditation yung party list kung sa palagay nila, baka nakaligtas kasi sa kanilang pandinig o sa kanilang paningin yung mismong party list na yan, o yung mismo existing na ng mga party list, pwede pa rin naman nila mga question kung sa palagay nila talaga ay hindi naman nagre-representa nung sektor na sinasabi nilang nagre-representa sila. Chairman, I'm sure aware kayo rito, no? Kasi may mga matagal ng ugong ito, nagkakabilihan ng accreditation ng party list, no? Ang tagal na talaga. Aware kayo, Chairman, dyan, ano? Aware po tayo, Sir Joel Mamueng. Ang sabi ko nga po, kung nagkabilihan, bakit naman po 42 lang ang ina-accredit namin? Hindi po ba dapat sana malaki-laki at madami-dami kung nagkakabilihan? At number 2, ngayon po kung napapansin ninyo, medyo maayos naman po yung aming mga na-accredit na mga party list organizations. Kung nung po ang balitang yan, mga nangyayari nung mga nakaraan, siguro naman po kahit paano sa kasalukuyan ay hindi na dapat na umugong yung mga balitang ganyan. Bagamat, again, hindi po natin mapipigilan yan dahil meron po, may mga nababalitaan nga kami, may mga sinasabing kaya namin magpa-accredit. Yes. Sabi daw nung isang abogado, sabi daw nung isang tao, kaya namin magpa-accredit. Kilala namin yung isang opisinang yan, hindi naman pala doon ang in-charge sa opisinang yon. So minsan po,
naluluko rin sila ng mga ganyan and therefore hindi naman pala talaga totoo. May mga kausap sila sa loob ng komisyon. Alright. O sige, Chairman, salamat sa oras Sir, mo. good Mag-ingat luck ka. ulit. Thank you. Thank you po. Maraming salamat Sir Joel Mamueng. Maraming salamat din po sa mga kababayan Ingat, sir. natin. Chairman Thank you. George Erwin Garcia ng COMELEC, mga kapuso. Alam mo,